Nagising ka na ba sa kalagitnaan ng gabi? Tumingin sa silid ng iyong anak, at napuno ng matinding pag-aalala ang iyong puso. Nakikita mo siyang mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay parang isang anghel sa kawalang malay. Ngunit sa iyong isipan ay may libu-libong tanong na umuugong. Magiging sapat kaya ang lakas niya para harapin ang buhay sa labas? Malalaman kaya niyang iwasan ang masama, pumili ng mabubuting kaibigan, at manatiling matatag sa harap ng tukso? Darating kaya ang araw na wala ka na sa tabi niya? Mananatili pa rin kaya ang kanyang pananampalataya? Sino bang magulang ang hindi nagdadala ng ganitong mga alalahanin sa kanilang puso? Mahal na mahal mo ang iyong anak, kaya gusto mo siyang protektahan mula sa lahat ng kasamaan. Ngunit alam mo rin na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Hindi mo siya makakasama habang buhay. Hindi ka maaaring pumasok sa eskwela para sa kanya, magdesisyon para sa kanya, o pumili ng mga landas na tatahakin niya sa hinaharap. Ang mundong ito ay napakalawak, napakaraming patibong, at napakaraming bagay na kinatatakutan ng isang magulang. At may mga pagkakataong nararamdaman mo ang kawalan ng magawa. Nagsisimula ng magsara ang iyong anak. Hindi na niya ibinabahagi sa iyo ang lahat. Maaring nasasaktan siya, ngunit pilit itong itinatago. Maaring naliligaw siya ng landas, ngunit nagpapakita ng katatagan. At ikaw, nasa labas lamang ng kanyang pintuan, napapabuntong hininga na lamang at umiiyak ng palihim. Kung naranasan mo na ang mga sandaling tulad nito, huminto ka sandali at tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa dahil may isang nakatingin sa iyo, nakikinig sa iyo, at nakikinig maging sa bawat hininga ng iyong anak. Mas kilala ng Diyos ang iyong anak kaysa sa iyo. Nakikita niya ang bawat luhang iyong itinatago, ang bawat panalangin hindi mo pa nabibigkas. At alam na alam din niya ang bawat hakbang na gagawin ng iyong anak, ang bawat takot, at bawat pangarap sa puso ng batang iyon. Alam mo ba, may isang bagay kang magagawa para sa iyong anak. Isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa anupaman, na lumalampas sa lahat ng limitasyon ng oras at espasyo. Ito ay ang panalangin. Ang pananalangin para sa iyong anak ay hindi isang maliit na bagay. Ito ay isang dakilang gawa ng pag-ibig at pananampalataya. Ito ang sandali kung saan ikaw, bilang isang ama o ina, ay inilalagay ang iyong anak sa makapangyarihang kamay ng Diyos at sinasabing, Panginoon, hindi ko kaya, ngunit kaya mo. Ang panalangin ay ang wika ng pananampalataya, ang hininga ng kaluluwa, ang tulay sa pagitan ng puso ng isang magulang at ng puso ng Diyos. Bawat salitang binibigkas mo sa dilim, bawat luhang pumapatak sa iyong unan, ay hindi walang kabuluhan. Kapag ikaw ay nananalangin, kahit na malayo ang iyong anak, kahit na hindi niya naririnig, kahit na siya ay naliligaw, ang Diyos ay kumikilos. Narinig ko minsan ang isang ina na nagsabi, hindi ko man laging mabantayan ang aking anak, pero lagi ko siyang isinasama sa aking mga panalangin. At alam mo ba, iyon ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya. Marahil ngayon ay hindi pa lubos na naunawaan ng iyong anak. Marahil hindi pa siya nakikinig sa iyo, o sumusuway pa at namumuhay sa paraang nakakasakit sa iyo. Ngunit huwag kang hihinto, dahil walang panalangin nasasayang. Walang luha ng isang ina o ama ang hinahayaan ng Diyos na mahulog sa lupa ng walang kabuluhan. Bawat salitang sinasabi mo sa Diyos ngayon ay magiging isang espiritual na bakod na poprotekta sa buhay ng iyong anak sa hinaharap. Gusto kong isipin mo ito. Sa bawat panalangin mo, ikaw ay nagtatanim ng isang binhi. Maaring hindi mo agad makita ang pagtubo nito, ngunit ang Diyos ay tahimik na gumagawa sa ilalim ng lupa. At darating ang araw, sa tamang panahon, ang binhing iyon ay sisibol sa puso ng iyong anak, sa kanyang kaluluwa, sa bawat landas na kanyang tatahakin. Ang pananalangin para sa isang anak ay hindi lamang pagbigkas ng mga salita, hindi pagmememorya ng isang dasal. Ito ay isang paglalakbay ng puso. Ito ay kapag tunay kang umuupo sa harap ng Diyos at sinasabing, Ama, iniaalay ko po sa inyo ang aking anak. Kayo na po ang bahalang mag-alaga, magprotekta, magturo, at gumabay sa kanya ayon sa inyong kalooban. Marahil ay wala pang nagturo sa iyo kung paano manalangin para sa iyong anak. Marahil ang sinasabi mo lang sa Diyos ay mga maiikling hiling tulad ng, Panginoon, ingatan niyo po sana ang anak ko, maging malusog, maging matalino, at maging masunurin. Mabuti iyon, ngunit nais ng Diyos na mas lumalim ka pa. Dahil ang pananalangin para sa isang anak ay hindi lamang paghingi ng biyaya, kundi pagbibigay ng kapangyarihan sa Diyos na gumabay. Ito ay ang pagsasabi mo sa Diyos na hindi mo nais ipilit ang iyong mga pangarap sa buhay ng iyong anak, kundi nais mong matupad ang kanyang plano para sa kanya. Iyan ang tunay na panalangin may kapangyarihan. Naalala mo ba ang kwento ng ina ni Propeta Samuel sa Biblia? Ang pangalan niya ay Anna. Dati siyang desperado dahil hindi siya mag-aanak. Ngunit hindi niya sinisi ang Diyos,
hindi siya sumuko. Pumunta siya sa templo at nanalangin. Hindi lamang sa bibig kundi ng buong kaluluwa. Sinasabi sa Biblia na nanalangin siya nang may tindi na ang kanyang mga labi, ay gumagalaw ngunit walang boses na marinig dahil sa bigat ng kanyang puso. At dininig siya ng Diyos, binigyan siya ng isang anak, si Samuel. Ngunit ano ang espesyal? Sa sandaling isinilang ang bata, inyalay niya ito pabalik sa Diyos. Sabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon, kaya ibinabalik ko siya sa Panginoon. At si Samuel ay naging isa sa mga pinakadakilang propeta sa kasaysayan ng Israel. Nakikita mo, ang lahat ay nagsimula sa isang inang marunong lumuhod. Ang mundo ay maaring magturo sa iyo ng maraming paraan para palakihin ang isang anak. Mga kasanayan, psikolohiya, modernong paraan ng edukasyon. Ngunit walang makakapalit sa kapangyarihan ng isang ama o inang marunong manalangin. Ang panalangin ay hindi kahinaan. Ito ang kalakasan sa pinakamapagkumbabang anyo nito. Ito ay kapag naunawaan mo na hindi ikaw ang may kontrol sa lahat, kundi ang Diyos ang may hawak ng lahat. Isipin mo na lang, balang araw, lalaki ang iyong anak at sasabihin, hindi ko alam kung bakit napakaraming himala sa buhay ko, pero ngayon alam ko na. Ito ay dahil araw-araw akong ipinapanalangin ng aking ina. Iyon ang magiging pinakabanal na regalong maipamamana mo sa iyong anak. Sa mga susunod na bahagi, mas lalaliman natin ang bawat aspeto ng panalangin para sa isang anak. Paano manalangin para ang puso ng anak ay maging malambot at mapagmahal sa Diyos? Paano manalangin para ang isip ng anak ay maging malinaw sa gitna ng mundong puno ng tukso? Paano manalangin para sa kanyang kinabukasan, mga relasyon, at espiritual na proteksyon araw-araw? Ngunit bago yon, nais kong huminto ka muna, huminga ng malalim, at tandaan. Ang panalangin ay hindi isang gawaing kailangan lang tapusin. Ang panalangin ay isang relasyon kung saan nagtatagpo ang puso ng magulang at ang puso ng Diyos. Ngayong araw, inaanyayahan kanyang bumalik, ilagay ang iyong anak sa kanyang mga kamay, at maniwala na kung ano ang hindi mo kayang gawin, kaya ng Diyos. Sa mga lugar na hindi mo mapupuntahan, naroon ang Diyos. At ang mga bagay na hindi mo masabi, ibubulong ng Diyos sa puso ng iyong anak. At iyan ang simula ng bawat himala. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang pinakamahalagang bagay na maaari mong ipanalangin para sa iyong anak? Ito ba ay kalusugan, talino, tagumpay, katanyagan, o kapayapaan sa buhay? Lahat ng iyan ay mahalaga. Ngunit may isang bagay na mas dakila sa lahat. Isang pusong marunong magmahal sa Diyos. Dahil kapag ang isang bata ay natutong magmahal sa Diyos, matututunan niyang magmahal ng kapwa. Kapag mahal niya ang Diyos, malalaman niyang piliin ang tama kahit walang nakatingin. Kapag mahal niya ang Diyos, magkakaroon siya ng lakas na malampasan ang mga tukso at pag-asa sa mga sandaling tila wala ng pag-asa. Bawat magulang ay nagnanais na maging masaya ang kanilang anak. Ngunit ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng marami, kundi sa pagkakaroon ng Diyos sa puso. Una, isang pusong marunong magmahal sa Diyos. Iyan ang pundasyon ng lahat ng mabubuting bagay. Itinuturo sa atin ng Biblia, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Deuteronomio 6:5. Ang talatang ito ay hindi lamang para sa mga matatanda, kundi para rin sa ating mga anak. Dahil ang pag-ibig sa Diyos ay hindi namamana sa dugo. Ito ay naipapasa sa pamamagitan ng halimbawa at panalangin. Maaari mong turuan ang iyong anak na magbasa, magsulat, at kumilos ng tama, ngunit tanging ang Diyos lamang ang makakapagpabago ng kanyang puso. At sa panalangin, sinisimulan ng Diyos na gawin iyon. Ang puso ang pinagmumulan ng lahat. Mula sa puso, ang tao ay nagsasalita, kumikilos, nagmamahal, at nagkakasala. Kung ang puso ay nakatuon sa Diyos, ang lahat ng iba pang kilos ay liliwanagan niya. Ngunit kung ang puso ay malayo sa Diyos, gaano man katalino, katagumpay, o kalakas ang iyong anak, madali pa rin siyang maliligaw. Kaya't ipanalangin mo para sa iyong anak ang isang pusong malambot, mapagkumbaba, at nakatuon sa Kanya. Huwag manalangin na maging perpekto ang iyong anak. Manalangin ka na matutunan niyang mahalin ang perpektong Diyos. Ikalawa, kapag ang mga magulang ay nagtatanim sa puso ng kanilang anak ng mga panalangin ng pag-ibig, subukang alalahanin, kailan ka huling nanalangin para sa iyong anak ng buong puso? Hindi lang yung, Panginoon, tulungan niyo po siyang mag-aral ng mabuti, kundi isang taimtim na panalangin, may kasamang luha, pag-aalala, at pagmamahal. May isang ina na nagsabi, hindi ako natutulog gabi-gabi hanggat hindi ko nababanggit ang pangalan ng bawat anak ko sa panalangin. Hindi siya humihingi ng mga dakilang bagay. Simpleng sinasabi lang, Panginoon, palambutin niyo po ang puso ng aking anak. Ipaunawa niyo po sa kanya na kayo lang ay sapat na. At alam mo ba,
Ang mga tahimik na panalangin tulad niyan, ang siyang bumubuo ng hindi nakikitang bakod sa paligid ng kaluluwa ng isang bata. Kapag ikaw ay nananalangin, nagtatanim ka ng espiritual na binhi sa puso ng iyong anak. Kahit hindi niya ito napapansin, tahimik na dinidiligan ng Diyos ang binhing iyon. Marahil ay bata pa ang iyong anak, hindi pa niya lubos na naunawaan. Ngunit sa bawat pagkakataong nagsasalita ka tungkol sa Diyos na may pagmamahal, nakikita niya ang Diyos sa pamamagitan mo. Ang paan ng iyong pamumuhay, pagpapatawad, at pagmamahal ay isang buhay na sermon na mas maalala niya kaysa sa anumang salita. At kung isang araw ay magtanong ang iyong anak, "Inay, bakit po kailangan nating manalangin?" Maaari kang ngumiti at sabihin, dahil ang panalangin ay ang paraan para makipag-usap ka sa nagmamahal sa iyo ng higit sa lahat. At dahil naniniwala si inay na dinirinig niya ang bawat salita mo. Ikatlo, ang puso ng anak ay maaring lumayo sa Diyos. Ngunit ang panalangin ng magulang ay hindi dapat huminto. May mga batang lumalaki sa pananampalataya, ngunit pagdating ng panahon, ay nagsisimulang lumayo sa Diyos. Nagiging abala sila sa buhay, sa mundo, sa mga bagong bagay. At ang mga magulang ay nasasaktan, nadidismaya, at sinisisi pa ang sarili. Ngunit nais kong tandaan mo ito. Huwag kang susuko. Hindi sinusukuan ng Diyos ang iyong anak. Kaya huwag ka ring susuko sa pananalangin. Ang iyong panalangin ay hindi lamang umaabot sa tainga ng Diyos, kundi umaabot din sa kaluluwa ng iyong anak, kahit na siya ay nasa kabilang panig ng mundo. Dahil ang Diyos ay hindi limitado ng espasyo o oras. Maaari kang nasa maliit na silid, habang ang iyong anak ay nasa malayong lugar. Ngunit kapag ikaw ay nananalangin, ang Diyos ay naroroon mismo sa tabi niya. Narinig ko ang kwento ng isang ama na may anak na nalulung sa droga, umalis ng bahay, at nahulog sa kadiliman ng kasalanan. Wala siyang magawa kundi manalangin. Araw-araw, lumuluhod siya at nagmamakaawa sa Diyos. May nagsabi sa kanya, wala nang pag-asa, hindi na siya magbabago. Ngunit sumagot ang ama, hanggat ako'y humihinga, patuloy akong mananalangin. At hanggat buhay ang Diyos, patuloy akong aasa. At pagkatapos ng maraming taon, bumalik ang anak. Nang tanungin kung ano ang nagpabalik sa kanya, isa lang ang sinabi niya, dahil alam kung saan man ako magpunta, may isang taong laging nananalangin para sa akin. Nakikita mo, ang panalangin ng isang magulang ay hindi namamatay. Ito ay nabubuhay, umuugong, at patuloy na gumagawa kahit na hindi mo na ito sinasambit. Ika-4, ipanalangin na mas mahalin ng anak ang Diyos kaysa sa mundo. Ngayon, itinuturo ng mundo sa ating mga anak na ang halaga ay nasa panlabas na anyo, pera, at posisyon. Ngunit sinasabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. 1 Juan 2:15. Manalangin ka na malaman ng iyong anak na ang tunay niyang halaga ay nasa mata ng Diyos, hindi sa tingin ng ibang tao. Ipanalangin na maunawaan niyang ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay sa kanyang mga nagawa, kundi sa biyaya. Maaari kang manalangin ng ganito, Panginoon, naway hindi hanapin ng aking anak ang kaligayahan sa pagtanggap ng mundo, kundi matagpuan niya ang kagalakan sa inyong presensya. Ipaunawa niyo po sa kanya na ang inyong pag-ibig ay sapat na. Kapag nananalangin ka ng ganito, tinutulungan mo siyang magtayo ng isang matibay na espiritual na pundasyon. Dahil ang mundo ay maaring magbago, ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Ika-5, maging isang buhay na halimbawa ng pag-ibig ng Diyos sa pamilya. Isang kawili-wiling bagay, bihira lang sinusunod ng mga anak ang itinuturo ng mga magulang, ngunit palagi nilang ginagaya ang kanilang pamumuhay. Kung gusto mong mahalin ng iyong anak ang Diyos, hayaan mong makita niya ang Diyos sa iyo. Kung nakikita niyang nananalangin ka hindi dahil sa takot kundi dahil sa pag-ibig, kung nakikita niyang nagpapatawad ka, nagtitiis, at laging nagtitiwala sa Diyos kahit mahirap ang buhay, kung nakikita niyang marunong kang magpasalamat sa Kanya kahit wala kang hawak, maunawaan niyang napakaganda ng pag-ibig sa Diyos. Hindi kailangang maging perpekto ang mga magulang, ngunit kailangang maging totoo. Kapag namumuhay ka ng tapat sa Diyos, matututunan din ng iyong anak na mamuhay ng tapat sa Kanya. Huwag lang pag-usapan ang Diyos na parang teorya. Hayaan mong makita nila siya sa paraan ng iyong pagmamahal, pagtitiwala, at pagluhod sa panalangin. Ika-6, ang aral ng isang pusong nagmamahal sa Diyos. Kapag ang magulang ay nagtanim na may luha, anihin ng Diyos ng may kagalakan. Marahil ay nananalangin ka para sa isang anak na naliligaw. Marahil ay nananalangin ka para sa isang anak na nagrebelde o hindi pa nakakakilala sa Diyos. Huwag kang panghinaan ng loob. Magpatuloy ka sa pagtatanim. Dahil nangako ang Diyos na, ang nagtatanim na may luha ay ani ng may kagalakan. Awit 126:5. Isang araw,
Sasagutin ang iyong mga panalangin. Isang araw, tatayo ang iyong anak, titingin sa iyo, at sasabihin, "Salamat, Inay, dahil hindi ka tumigil sa pananalangin para sa akin." At doon mo maunawaan na ang bawat luhang iyong ipinatak ay sulit. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo, bago ko tapusin ang bahaging ito. Ang pananalangin para sa puso ng iyong anak ay hindi pagpilit sa kanya na maging espiritual, kundi pagtulong sa kanya na mahalin ang Diyos bilang siya. Ang pusong marunong magmahal sa Diyos ay isang pusong malaya, payapa, at puno ng biyaya. At kapag ipinapanalangin mo iyon, hindi mo lang binabago ang buhay ng iyong anak, binabago mo rin ang mga susunod na henerasyon. Napapansin mo ba minsan sa mga mata ng iyong anak ang isang takot na hindi niya masabi? Minsan, nakaupo lang sila sa isang sulok, hawak ang kanilang telepono, ngunit ang kanilang puso ay hungkag, pagod, at naliligaw. Lumalaki sila sa isang mundong puno ng tukso, kung saan ang tunay na halaga ay natatabunan ng mga panlabas na kinang. At may mga pagkakataon, bilang magulang, nararamdaman mo ang kawalan ng magawa. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Hindi ka laging naroon para protektahan sila sa mga maling desisyon. Ngunit may isang nakakagawa nito, ang Diyos. Ang pananalangin para sa puso ng iyong anak ay isa sa mga pinakabanal at pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng isang magulang. Dahil ang puso ang ugat ng lahat ng kilos. Sabi sa Biblia, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat, sapagkat dito nagmumula ang mga isyu ng buhay. Kawikaan 4:23. Kapag hinihiling mo sa Diyos na ingatan ang puso ng iyong anak, inilalagay mo sila sa ilalim ng proteksyon ng banal na espiritu. Isang lugar kung saan hindi makapasok ang kadiliman, kung saan hindi mananaig ang mga kasinungalingan ng mundo. Manalangin ka na ang puso ng iyong anak ay hindi maging manhid sa kabutihan, hindi masugatan hanggang sa magsara ito sa pag-ibig. Alam mo ba, maraming bata ngayon ang nagdurusa hindi dahil sa kakulangan sa material na bagay, kundi dahil sa kawalan ng presensya ng Diyos sa kanilang kaluluwa. Dinadala nila ang isang kalungkutan na hindi nakikita ng mga magulang dahil abala sila sa mga alalahanin. Ngunit ang iyong panalangin ay kayang abutin ang pinakamalalim na bahagi ng kanilang kaluluwa, kung saan walang payo o regalo ang makakarating. Tandaan, ang puso ng isang bata ay parang malambot na lupa. Bawat salita mo, bawat kilos mo, at bawat panalangin mo ay nagtatanim ng mga binhi doon. Kung magtatanim ka ng binhi ng pananampalataya, kabutihan, at paggalang sa Diyos, kahit wala ka pang nakikitang tumutubo ngayon, sa tamang panahon, palalagin ito ng Diyos. Marahil ngayon ay malayo pa ang iyong anak sa pananampalataya, ngunit huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang hihinto sa pananalangin na lumambot ang kanyang puso para sa Diyos. Dahil isang hipo lamang ng Diyos, magbabago ang buong buhay niya. May isang ina sa Biblia na nagngangalang Anna. Nanalangin siya sa Diyos para sa isang anak na lalaki. Nang sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin, pinangalanan niyang Samuel ang bata, na nangangahulugang hiniling mula sa Diyos. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi lang nanalangin si Anna para magkaanak. Nanalangin siya para ang kanyang anak ay maging pag-aari ng Diyos. Inyalay niya si Samuel sa kanya, at si Samuel ang naging propeta na ginamit ng Diyos para gabayan ang buong bayan. Isipin mo, kung nanalangin lang si Anna para sa sarili niya at hindi inyalay ang anak pabalik sa Diyos, magiging ganito kaya ang kasaysayan. Nakikita mo, may mga panalangin ng magulang na umaalingaw-ngaw hanggang sa mga susunod na henerasyon. Maaring nananalangin ka ngayon, at maraming taon mula ngayon. Kahit wala ka na sa mundong ito, patuloy pa rin kumikilos ang Diyos dahil sa panalangin iyon. Iyan ang kapangyarihan ng isang taimtim na panalangin. Kung ang iyong anak ay naliligaw, hilingin sa Diyos na gisingin ang kanyang puso. Kung nanlalamig siya sa pananampalataya, hilingin sa Diyos na muling pag-alabin ang apoy sa kanyang puso. Kung siya ay matigas ang ulo, hilingin sa Diyos na turuan siyang magpakumbaba. At kung siya ay nasasaktan, hilingin sa Diyos na pagalingin ang kanyang kalooban. Huwag gamitin ang panalangin na parang isang routine. Gamitin mo itong sandata ng pag-ibig at pananampalataya. Maaring hindi mo agad makita ang pagbabago. Maaring ngayon ay tahimik pa rin ang iyong anak, sarado ang isip, at ayaw makinig. Ngunit huwag kang hihinto. Maniwala ka na bawat panalangin mo ay gumagawa. Ito ay tulad ng patak ng tubig na dahan-dahang tumatagos sa matigas na bato. Darating ang araw, lalamig ito. May mga himala na nangangailangan ng panahon, ngunit walang taimtim na panalangin ang nakakalimutan. Gusto kong huminto ka sandali at tanungin ang sarili. Ipinapanalangin mo ba ang puso ng iyong anak? O ipinapanalangin mo lang ang kanyang grado, trabaho, at kinabukasan? Lahat ng iyon ay mabuti.
Ngunit kung ang kanyang puso ay hindi nakatuon sa Diyos, gaano man siya katagumpay, maaari pa rin niyang mawala ang kanyang sarili. Simulan mo ngayon. Kapag nananalangin ka para sa iyong anak, huwag mo lang sabihin, Panginoon, pagpalain niyo po sana siya, maging malusog at matalino. Sabihin mo, Panginoon, hubugin niyo po ang puso ng aking anak ayon sa inyong kalooban. Gawin niyo pong malambot ang kanyang puso, marunong makinig sa inyong tinig, marunong magmahal, magpatawad, at hanapin kayo sa lahat ng pagkakataon. At makikita mo ang himala. Maaring hindi ngayon, ngunit balang araw, makikita mo ang iyong anak na nakaluhod, nananalangin gamit ang sarili niyang bibig. At doon mo maunawaan na bawat luhang ipinatak mo sa iyong pananalangin ay hindi na sayang. Dahil hindi lang dinirinig ng Diyos ang iyong mga panalangin, iniingatan niya ang mga ito, inaalala, at palalagin sa tamang panahon. Nakakaramdam ka ba ng takot kapag iniisip mo ang mundo kung saan lumalaki ang iyong anak? Isang mundo kung saan baluktot ang mga moral na pamantayan, kung saan ang mali ay pinupuri at ang tama ay tinutuya. Isang mundo kung saan madaling mawala ang pananampalataya dahil lang sa isang komento, panggigipit ng lipunan, o dahil hindi na nila makita ang Diyos sa gitna ng ingay. Bilang magulang, hindi mo mapipigilan ang hangin, ngunit maaari mong turuan ang iyong anak na kumapit ng mahigpit sa ugat. At iyon ang pananampalataya sa Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang pananalangin para mapanatili ng anak ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang isang hiling. Ito ay isang paglalakbay. Nangangailangan ito ng pasensya, katapatan, at paniniwala na gaano man kalakas ang bagyo, ang Diyos pa rin ang kanlungan. May isang kwento sa Biblia na gustong-gusto ko. Ang kwento ni Daniel. Kahit na binihag siya sa Babylonia, malayo sa kanyang bayan, mga magulang, at lahat ng pamilyar sa kanya, hindi nawala ang pananampalataya ni Daniel. Sa gitna ng mundong puno ng tukso, nananalangin pa rin siya 3 beses sa isang araw, nakaharap sa kanyang Diyos. Nang ipag-utos sa buong kaharian na sambahin ang hari, pinili pa rin ni Daniel na lumuhod sa harap ng Diyos. At dahil sa katapatang iyon, pinrotektahan siya ng Diyos sa gitna ng mga leon. Nakikita mo, ang pananampalataya ay hindi nasusubok kapag maayos ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay naipapakita kapag binipili pa ring maniwala kahit wala nang nakikitang daan. At iyan ang kailangan mong ipanalangin para sa iyong anak. Isang pananampalatayang hindi natitinag ng sitwasyon, hindi nadadala ng karamihan, at hindi nawawala sa ingay ng mundo. Ngayon, madaling maimpluwensyahan ang mga bata ng social media, pelikula, mga idolo, at mga bagay na mukhang maganda. Madali silang maniwala sa mga mababaw na bagay, na ang kaligayahan ay nagmumula sa material na bagay, na ang halaga ng tao ay nasusukat sa tagumpay, na kahit wala ang Diyos ay mabubuhay sila ng maayos. Ngunit mga magulang, alam ninyong hindi iyan totoo. Walang pananampalataya, madaling bumagsak ang tao. Walang Diyos, madaling mawala ang sarili. Kaya't hilingin sa Diyos na bigyan ang iyong anak ng isang matatag na pananampalataya. Isang pananampalatayang kayang dumaan sa pagsubok. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, naway hindi matinag ang pananampalataya sa puso ng aking anak. Kahit magbago ang mundo, kahit itakwil ka ng mga tao, naway malaman pa rin niya na kayo lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Alam mo ba, may mga batang naniniwala sa Diyos dahil sinabi lang ng kanilang mga magulang. Ngunit paglabas nila sa mundo, kapag nakaranas ng pagsubok, pagdududa, at nakakilala ng mga mas matatalino at magagaling na nagsasabing walang Diyos, nagsisimula silang mag-alinlangan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang panalangin ng magulang. Hindi mo kayang panindigan ang pananampalataya para sa iyong anak. Ngunit maaari kang manalangin na ang Diyos mismo ang magtanim ng pananampalataya sa kanyang puso. Hilingin sa Diyos na marinig niya ang tinig niya sa gitna ng libu-libong ibang tawag. Hilingin sa Diyos na makilala niya ang tama kahit na ang buong mundo ay sinasabing mali ito. Hilingin sa Diyos na piliin niya ang liwanag kahit na mukhang mas madali ang dilim. May mga pagkakataong makikita mong nadadapa ang iyong anak. Makikita mo siyang nagkakamali at lumalayo sa Diyos, at dudurugin nito ang iyong puso. Ngunit huwag kang matakot, dahil hindi pinababayaan ng Diyos ang sinumang nasa paglalakbay pabalik sa Kanya. Ang kailangan mong gawin ay magpatuloy sa pananalangin, magpatuloy sa pagtitiwala, dahil ang pananampalataya ng iyong anak ay hindi nakatayo sa pagiging perpekto, kundi sa biyaya ng Diyos. Narinig ko ang kwento ng isang ama na may anak na umalis ng bahay, nalulung sa droga, at nabuhay sa kadiliman sa loob ng maraming taon. Ipinapanalangin niya ang kanyang anak araw-araw, kahit sinasabi ng mga kapitbahay na wala ng pag-asa. Kahit ang sarili niyang anak ay nagsabi, "Itay, huwag ka nang manalangin, hindi nakikinig ang Diyos."
Ngunit hindi sumuko ang ama. Pagkalipas ng 15 taon, bumalik ang anak, lumuhod na umiyak, at nagsabi, "Itay, naririnig ko ang mga panalangin mo sa puso ko. Gusto ko nang umuwi." Nakikita mo, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa hindi pagbagsak, kundi sa pagbangon at pagbabalik. At ang panalangin na magulang ang siyang tali na humihila sa anak pabalik sa Diyos, gaano man siya kalayo. Kaya kapag nananalangin ka para sa iyong anak, huwag mo lang ipanalangin na maging maayos ang kanyang buhay. Ipanalangin mo na maging matatag siya sa pananampalataya. Dahil kung may pananampalataya siya, makakatayo siya kahit dumating ang bagyo. Kung may pananampalataya siya, malalaman niya ang tama sa mali, tatanggihan ang masama, at mamumuhay ng may layunin na itinakda ng Diyos. Turuan mo siyang magsabi, "Kahit hindi kita nakikita, naniniwala ako. Kahit hindi ko naiintindihan, susunod ako." Dahil yan ang tunay na pananampalataya. Pananampalatayang hindi natitinag, anuman ang mangyari sa mundo. At maging halimbawa ka sa kanya sa pananampalataya. Ang mga anak ay hindi lang natututo sa salita, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay. Kapag nananalangin ka, kapag nananatili kang naniniwala sa gitna ng pagsubok, kapag inilalagay mo ang iyong pag-asa sa Diyos, kahit na gumuho na ang lahat sa paligid mo, makikita iyon ng iyong anak, at ang iyong pananampalataya ay magiging apoy na magpapaningas sa kanyang pananampalataya. Huwag kalimutan na ang pananampalataya ay hindi na ipapasa sa pamamagitan ng teorya, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Hayaan mong makita kanyang nananalangin. Hayaan mong marinig kanyang nagsasabi ng "Salamat, Panginoon," sa bawat biyaya. Hayaan mong makita niya ang kapayapaan mo sa gitna ng unos, dahil doon niya may intindihan. Ganito pala ang tunay na pananampalataya. Sa huli, tandaan na hindi mo mailalayo ang iyong anak sa lahat ng tukso. Ngunit maaari mong ipaalam sa kanya kung saan siya babalik. Kapag ang pananampalataya ay naitanim sa kanyang puso, gaano man siya kalayo, alam ng Diyos kung paano siya tatawagin pabalik. At darating ang araw, makikita mo siyang nakatayong matatag sa kanyang pananampalataya. Walang takot, hindi naliligaw. At malalaman mo na lahat ng tahimik na panalangin sa gabi ay dininig ng Diyos, at siya ay kumilos. May isang bagay na kinatatakutan ng bawat magulang. Ang makitang nahihila ang kanilang anak sa mga tukso ng kasalanan. Maaari mo siyang turuan tungkol sa tama. Maaari mong ipakita sa kanya ang bunga ng mali. Ngunit may isang bagay na hindi mo magagawa para sa kanya. Ang labanan ang espiritual na digmaan para sa kanyang kaluluwa. Dahil ang digmaang iyon ay hindi sa pagitan ng tao, kundi sa pagitan ng liwanag at kadiliman. At isa lamang ang sandatang sapat na makapangyarihan para protektahan ang iyong anak, ang panalangin. Walang pakialam ang demonyo sa edad. Hindi niya hihintayin na lumaki ang iyong anak bago siya umatake. Nagtatanim siya ng binhi ng pagdududa, takot, pagkamakasarili, at pagrerebelde mula pa noong bata. Ibinubulong niya sa isipan ng iyong anak. Hindi mo kailangang makinig sa magulang mo. Hindi mo kailangan ang Diyos. Kaya mong magdesisyon para sa sarili mo. Pinapaniwala niya ang iyong anak na ang kalayaan ay paglayo. Na ang pagiging malaya ay walang limitasyon. At unti-unti, ang murang puso ay nababaluktot ng hindi na mamalayan ng mga magulang. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong manalangin. Hindi ng mga paulit-ulit na salita, kundi ng isang pusong nagmamakaawa sa Diyos na protektahan ang iyong anak mula sa mga patibong ng kaaway. Sabi sa Biblia, ang inyong kaaway na Diablo ay gumagala na parang liyong umuungal, na humahanap ng masisila. 1 Pedro 5:8. At alam mo ba, hindi lang matatanda ang hinahanap ng liyong iyon. Hinahabol din nito ang mga batang kaluluwa, ang mga isipang hindi pa lubos na naunawaan ang tama at mali. Ngunit huwag kang mag-alala, dahil hindi ka iniiwan ng Diyos na mag-isa sa labang ito. Binigyan ka niya ng kapangyarihan ng panalangin. Kapag ikaw ay nananalangin, hindi ka lang nagsasalita. Nagtatayo ka ng isang espiritual na bakod sa paligid ng iyong anak. Bawat panalangin ay isang ladrilyo na bumubuo sa pader ng proteksyon. Sa bawat pagbanggit mo sa pangalan ni Jesus, ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay bumabalot sa iyong anak. Hilingin sa Diyos na takpan ang iyong anak ng dugo ni Kristo. Ipanalangin na ang lahat ng masamang balak, kasinungalingan, nakalalasong relasyon, at bawat tukso na gustong maglayo sa iyong anak mula sa Diyos ay masira. Sabihin mo sa Diyos, "Panginoon, iniaalay ko ang aking anak sa inyong mga kamay. Gaano man kadilim ang mundo, naniniwala ako na mas malakas ang inyong liwanag." Naalala mo ba ang kwento ni Job? Siya ay isang matuwid na tao, at sinasabi sa Biblia na lagi siyang nag-alay ng handog para sa kanyang mga anak araw-araw. Dahil iniisip niyang, baka nagkasala ang aking mga anak sa kanilang puso nang hindi ko nalalaman. Iyan ay isang napakagandang larawan ng isang ama
na hindi lang nag-alaga sa material na pangangailangan ng kanyang mga anak, kundi na mamagitan din para sa kanilang mga kaluluwa. Ang pananalangin para sa proteksyon ng iyong anak ay hindi nangangahulugang hindi na siya madarapa. Ngunit nangangahulugan ito na kahit dumaan siya sa apoy, hindi siya masusunog. Kahit mahulog siya sa bangin, may kamay ang Diyos na aabot sa kanya. Dahil kapag ikaw ay nananalangin, itinatali mo ang presensya ng Diyos sa buhay ng iyong anak. At kung nasaan ang Diyos, hindi makakalapit ang demonyo. Maraming magulang ang nag-iisip na sapat na ang turuan ang anak ng mga tamang aral. Ngunit alam mo ba, hindi takot ang demonyo sa kaalaman. Takot siya sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Hindi siya takot na turuan mo ang iyong anak na basahin ang Biblia bilang isang aralin. Ngunit takot siya kapag hinihiling mo sa Diyos na gawing buhay ang salitang iyon sa puso ng iyong anak. Dahil maaring makalimutan ng isang bata ang iyong turo, ngunit hindi niya matatakasan ang mga panalangin mo para sa kanya. Subukan mong isipin, bawat umaga, ipapatong mo ang iyong kamay sa ulo ng iyong anak at sasabihin, Panginoon, naway manatili ang aking anak sa inyong liwanag ngayong araw. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Isang espiritual na kalasag ang itinatayo. Sa bawat pagpasok ng iyong anak sa eskwela, sa gitna ng karamihan, sa pakikisalamuha sa mga kaibigan, napapalibutan siya ng mga anghel ng Diyos. Ang mga tukso na balak gamitin ng kaaway para ibagsak siya ay nawawalang bisa bago pa man makalapit. Ang pananalangin para sa isang anak ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamakapangyarihang kilos ng isang inang amang may pananampalataya. Kapag ikaw ay lumuluhod, nanginginig ang demonyo dahil alam niyang kayang baguhin ng isang taong nananalangin ang tadhana ng isang buong buhay. Marahil ay nakita mo nang bumagsak ang iyong anak. Narinig siyang magsalita ng mga bagay na dumurog sa iyong puso, at nakita siyang tumahak sa landas na alam mong mali. Ngunit huwag kang mawalan ng pag-asa, dahil maaring may bagsak ng demonyo ang iyong anak. Ngunit hindi niya kayang panatilihin siya doon kung patuloy kang mananalangin. Hilingin sa banal na espiritu na paalalahanan ang iyong anak kapag malapit na siyang magkamali. Hilingin sa kanya na guluhin ang kanyang konsensya kapag tumatahak siya sa maling daan. Hilingin na saan man siya, anuman ang gawin niya, maririnig pa rin niya ang maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabing, Anak, bumalik ka na. May isang inang nagkwento na gabi-gabi siyang nananalangin. Panginoon, nasaan man ang aking anak, huwag niyo po siyang hayaang maging komportable sa kasalanan. Paalalahanan niyo po siya na may isang inang nananalangin para sa kanyang pagbabalik. At isang gabi, ang kanyang anak, na maraming taon nang umalis ng bahay, ay kumatok sa pinto, umiyak, at nagsabi, Inay, hindi po ako makatulog. Palagi kong naririnig ang boses mo sa puso ko. Nakikita mo, iyan ang kapangyarihan ng panalangin. Walang pader na sapat na makapal na hindi kayang tagusin ng panalangin. Walang distansyang sapat na malayo na hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Kaya mga magulang, huwag lang manalangin kapag may problema ang inyong anak. Manalangin araw-araw bilang bahagi ng inyong espiritual na buhay. Huwag lang manalangin kapag bumagsak na siya. Manalangin bago pa siya bumagsak. Huwag lang manalangin kapag nasaktan na siya. Manalangin na ingatan siya ng Diyos mula sa lahat ng kasamaan. Maniwala ka na ang dugo ni Kristo ay may kapangyarihan pa rin. Kapag nananalangin ka sa kanyang pangalan, kailangang umurong ang kadiliman. Kapag inilalagay mo ang iyong anak sa kamay ng Diyos, walang kapangyarihan ang makakaagaw sa kanya. At balang araw, kapag lumingon ka, makikita mong hindi ikaw ang nagprotekta sa iyong anak, kundi ang Diyos ang nagprotekta sa kanya sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. May isang banal na bagay na minsan ay nakakalimutan ng maraming magulang. Ang mga anak ay hindi lamang sa atin. Sila ay mga regalong ipinagkatiwala ng Diyos. Isang kaluluwa na may dalang plano, tawag, at misyon na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Huminto ka ba para isipin na ang iyong anak ay isinilang hindi dahil sa pagkakataon, hindi dahil sa iyong kagustuhan, kundi dahil sa walang hanggang plano ng Diyos, na ang bawat hininga, bawat kakayahan, at bawat luha niya ay may layunin. Kapag nananalangin ka para sa iyong anak, huwag mo lang hilingin na maging ligtas, malusog, o matagumpay siya. Ipanalangin mo na lumakad siya sa tamang landas na inihanda ng Diyos para sa kanya. Dahil kahit nasa kanya na ang lahat ngunit wala ang layunin ng Diyos, mananatili siyang hungkag. Ngunit kung nasa kanya ang Diyos, kahit wala siyang anuman, nasa kanya na ang lahat. Tandaan, hindi lumilikha ang Diyos ng sinumang walang kabuluhan. Hindi siya kailanman sumusulat ng maling kwento ng buhay. Maaring hindi pa nakikita ng iyong anak ang kanyang tawag. Ngunit nagtanim na ang Diyos ng isang binhi sa kanyang puso. At ang binhing iyon ay nangangailangan ng iyong mga panalangin para madiligan, lumago, at mamulaklak sa tamang panahon.
Marahil ngayon ay hindi pa alam ng iyong anak kung ano ang gagawin niya sa hinaharap. Marahil ay naliligaw siya, nagbabago ng pangarap, nadadapa, o ayaw man lang marinig ang tungkol sa tawag ng Diyos. Ngunit mga magulang, huwag kayong matakot, dahil sinabi ng Diyos sa Jeremias 1:5, "Bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita, at bago ka lumabas sa sinapupunan ay pinabanal na kita. Itinalaga kitang propeta sa mga bansa." Nangangahulugan ito na ang tawag ay hindi nilikha sa huli. Itinakda na ito bago pa man isinilang ang iyong anak. Ipanalangin na marinig niya ang tawag na iyon, hindi ang tawag ng mundo na magpayaman ka, sumikat ka, maging mas magaling ka sa iba, kundi ang tawag mula sa langit, mamuhay ka para sa akin. Alam mo ba, may mga taong isinilang para baguhin ang mundo, ngunit nawala ang sarili, dahil lang walang nanalangin para marinig nila ang tinig ng Diyos. May mga kaluluwang binigyan ng Diyos ng espesyal na kaloob, ngunit ang kaloob na iyon ay nabaon dahil sa panggigipit, takot, at mga salitang, "Hindi mo kaya yan." Kaya mga magulang, hilingin sa Diyos na buksan ang mga mata ng inyong anak para makita niya ang espiritual na pananaw para sa kanyang buhay. Hilingin sa Diyos na gisingin ang tawag na natutulog sa loob niya. Hilingin sa Diyos na malaman ng inyong anak na ang buhay na ito ay hindi lang tungkol sa pag-aaral, pagtatrabaho, at pag-aasawa, kundi isang paglalakbay kung saan isinugo siya ng Diyos para tuparin ang kanyang misyon. Minsan, makikita mong pinipili ng iyong anak ang isang landas na hindi mo naiintindihan. Marahil gusto mo siyang maging stable at ligtas, ngunit tinatawag pala siya ng Diyos sa isang malayong lugar, sa mga taong kailangang makarinig ng mabuting balita. Sa panahong iyon, kailangan mong matutunan ang isang mahalagang bagay. Manalangin na sundin niya ang kalooban ng Diyos, hindi ang sa iyo. Tulad ni Anna sa Biblia, nanalangin siya para sa isang anak, at nang sagutin siya ng Diyos, inyalay niya si Samuel pabalik sa Diyos habang buhay. Marahil gusto niyang panatilihin ang anak sa tabi niya, ngunit naunawaan niyang ang batang iyon ay pag-aari ng Diyos bago pa man maging sa kanya. At dahil doon, si Samuel ay naging taong ginamit ng Diyos para baguhin ang buong Israel. Isipin mo, kung hindi inyalay ni Anna ang kanyang anak sa Diyos, marahil ay naging isang ordinaryong tao lang si Samuel. Ngunit dahil inyalay niya, naging pambihira ang buhay ng kanyang anak. Gayon din, kapag iniaalay mo ang iyong anak sa panalangin, hindi sa seremonya kundi sa tunay na puso, inilalagay mo ang kanyang kinabukasan sa kamay ng isang makakagawa ng hindi mo kaya. Hilingin sa Diyos na turuan ang iyong anak na makilala ang kanyang tinig sa gitna ng maraming ibang boses. Hilingin sa Diyos na bigyan siya ng kaalamang sumunod, kahit mahirap ang daan. Hilingin sa Diyos na bigyan siya ng lakas ng loob na mamuhay ng iba, ng tama, para sa Kanya. Dahil alam mo ba, hindi lang mga pastor o misyonero ang tinatawag ng Diyos. Tinatawag din niya ang mga guro, doktor, artista, negosyante, ina, at ama, basta't namumuhay sila sa kanyang presensya at ginagawa ang lahat para sa kanyang kaluwalhasyan. Kaya kapag nananalangin ka para sa iyong anak, sabihin mo, "Panginoon, huwag niyo po siyang hayaang habulin lang ang gusto ng mundo. Hayaan niyo po siyang hanapin ang gusto ninyo. Turuan niyo po siya na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagkakaroon ng marami, kundi sa pamumuhay ayon sa inyong itinakda." At makikita mo, kapag ang isang anak ay lumalakad sa tawag ng Diyos, ang kanyang buhay ay magkakaroon ng kakaibang impluensya. Siya ay magiging liwanag sa dilim, asin sa mundong nasisira. Hindi niya kailangang magsikap para maalala ng mga tao, dahil gagamitin mismo ng Diyos ang kanyang buhay para luwalhatiin ang kanyang pangalan. Mga magulang, maniwala kayo na bawat panalangin ninyo para sa inyong anak ay nagbubukas ng daan para sa kanya. Kahit hindi mo nakikita, ang Diyos ay nag-aayos. Inihahanda niya ang mga tao, mga pagkakataon, mga pagsubok, lahat para dalhin ang iyong anak kung saan niya nais. At pagdating ng araw na iyon, kapag nakita mo ang iyong anak na namumuhay sa kanyang tawag, maunawaan mo na lahat ng panalangin, lahat ng luha, lahat ng gabing walang tulog ay hindi nasayang. Narinig ng Diyos, kumilos ang Diyos, at tinupad niya ang kanyang pangako. Ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita at babantayan. Awit 32:8. Tandaan, ang iyong anak ay hindi isinilang para makisama lang, kundi para magniningning. Hindi para sumunod sa iba, kundi para sundin ang tawag mula sa langit. At ang pinakadakilang bagay na magagawa mo para sa kanya ay hindi ang bigyan siya ng isang matatag na kinabukasan, kundi ang tulungan siyang matuklasan ang layuning inilagay ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil kapag ang iyong anak ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi lang siya pagpapalain, kundi magiging pagpapala rin siya sa buong mundo. Kung ngayon ay nananalangin ka para sa iyong anak, alamin mong hindi ka nag-iisa.
Naririnig ng Diyos ang bawat salita mo. Nakikita niya ang iyong mga luha. Naiintindihan niya ang iyong mga alalahanin. At mas mahal niya ang iyong anak kaysa sa iyo. Huwag kang hihinto sa pananalangin. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil ang panalangin ng isang magulang ay isang banal na pamana. Hindi ito kailanman nawawala. Hindi kailanman nakakalimutan.